At kasunod po ng walitang yan, kapanayan po namin ngayon ay may kinalaman sa kabuuan ng Transition Commission na magtatrabaho po tungo sa full implementation ng framework agreement sa isang Bangsamoro entity. Makakausap po namin via phone pa si Professor Miriam Ferrer na miyembro po ng GRP panel. Si Professor Ferrer po ay kasalukuyang nasa Malaysia ngayon. Magandang tanghali po, Professor Ferrer. Si Habiba po ito. Yes, magandang tanghali sa inyong lahat. Alright. Ma'am, bilang refresher question lang po, no? Alam po natin na itong binuo na Transition Commission po ay sila po ang magtatrabaho po ng full implementation po ng Bangsamoro Framework. Pero ito po ba ay, ano po ba ang sakop ng full implementation po ng Bangsamoro Framework na ito? Ito po ba ay ang Mindanao mismo or ang ARMM lang po? Ang sakot nitong ating framework agreement on Bangsamoro, lalo yung particularly yung patungkol sa pagbubuo ng bagong political entity na tatawag Bangsamoro, ay yung mga natukoy na lugar na sasagaw kung saan mangyayari yung plebisito para i-ratify yung bagong batas na ipapasa ng Kongreso at batay sa pakipagtulungan sa Transition Commission. So doon sa ating framework agreement, ang binanggit natin dito ay ilang mga lugar lamang kasama na yung kasalukuyang mga probinsya at saka syudad na nakapaloob sa ARM at ilang pang mga probinsya, ilang pang munisipyo tulad ng 6 na munisipyo ng Lanao del Norte, ilang barangay tulad ng 39 barangays sa 6 na munisipyo ng North Cotabato at yun din yung Isabela City at saka Cotabato City. Alright, ma'am. So, hindi po sa buong Mindanao ito. Alright, ma'am. Lahat po ba ng membro po ng binuo po na komisyon ay lahat po ba Muslims? Ito po ba ay may mga Muslims mismo ng Mindanao o may mga Muslims din po na from Malaysia? May walang kasamang Muslim sa Malaysia dito para sa ating bansa. So, ang mga kasama dito ay nagmumula mismo sa Mindanao. Meron yan iba-ibang mga tribo, alam natin. May mga Tausug, may Maguindanao, Maranao, iba pang mga katutubo tulad ng mga Teturay. At meron din tayong isang kasapi dyan na kasama naman dun sa mga nag-settle. Pero na yan, hindi katutubo dyan. So, ganyan-ganyan iba-iba yung pinapanggalingan na background ng ating mga kasama sa Transition Commission. Pero ito ay pawang mga tiga Mindanao, mula sa Mindanao. Alright. Ma'am, once po na mabuo na itong full implementation po ng Bangsamoro Agreement, meron po bang masasabing overseer sa commission na ito at sino po kaya ang ma-appoint bilang overseer na ito? Ang Transition Commission ay itinayo ng kapamamagitan ng executive order ng Presidente. Ibig sabihin, kung usapin lamang kung saan sila mapapailalim, ay nasa ilalim sila ng Presidente kasi Presidente nga ang nagtayo nitong na to. So sila mismo magkakaroon sila ng kanilang chair at gayon din magkakaroon sila ng secretariat nila na para dun sa trabahong kailangan nilang magampanan. Alright, ma'am, sakali po, no, ano po ang full impact po nitong pagbuo po ng Transcom po sa, of course, no, dito sa ating mga peace negotiations? Pinapakita nito na tuloy-tuloy na tayo sa pag-i-implementa ng ating kasunduan habang inaayos pa natin yung ilang bahagi ng comprehensive agreement. So, in-implement na natin yan yung nakaraang ilang linggo, sinagawa natin yung paglulunsad ng lahat sa Bangsamoro. Ito yung socio-economic component. Ito naman transition component, Transition Commission, sila yung magsasagawa ng panukalang, ng isang panukalang batas na susumiti nila sa Kongreso para sa pagbubuo ng Bangsamoro political entity. Alright, ma'am, bilang highlights lang po, no, ano po kaya yung mga first major task po na gagawin po ng itong Transition Commission na ito? Ang unang katungkulan niya ay mag-draft ng isang proposal, legal proposal, a draft law na ibibigay sa Kongreso para yung Kongreso naman na magsasagawa ng kanyang proseso at nang sa gayon ay maging isang batas ito. Alright. Ma'am, may iba po tayo, no? May kinalaman po ba ang biyahe niyo dyan sa Malaysia tungkol po dito sa problema po natin sa Malaysia standoff po?
Alam mo talaga naman matagal na tayo nagpupulong dito sa Kuala Lumpur bago pa man nangyari yung sitwasyon ngayon sa dyan sa Sabah. Kung kaya tinutuloy lang naman natin ang ating proseso na inumpisahan na natin noon pa at sinisikap na natin tapusin ito. Ma'am, may nakikita po ba kayong mga na makaka-apekto po dito po sa kasalukuyang standoff sa Sabah, dito po sa paggawa po ng framework agreement na ito? Palagay ko naman na tayo maasa na maayos yan ng walang kailangan na magkaganda-ganda o hindi maayos na paraan. Kung kaya't pag ayos na yan ay mahaharap natin kung lahat ng na to na kailangan natin hanapan ng solusyon. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Terima kasih, Professor Ferrer. Hanggang muli po, magandang araw.